Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, May 17, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Isa na naman uling pananakot ito ng Chinese government, no? To discourage these types of activities. Philippine Coast Guard umalma sa bagong patakaran ng Beijing. Chinese Coast Guard huhulihin at i-detain ang anilay trespassers sa kanilang teritoryo, kabilang ang West Philippine Sea. There's no respect for Chinese. Foreign observers sa civilian mission sa West Philippine Sea. Ikinalungkot ang pangaharas ng China sa mga mangingisdang Pinoy sa sarili nilang teritoryo. Jeepney drivers na nagpa-consolidate na. Nakakabiyahe nga pero problemado naman sa bayarin sa bagong modern jeepney unit. Sa ibayong balita, botohan para sa Parliament Reform Bill sa Taiwan, nauwi sa rambulan. At trending na food TikToker at 6 pang Pinoy achievers pasok sa Forbes Asia 30 Under 30. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Itinuturing ng isang opisyal ng PCG na pananakot o intimidation lang ang bagong hakbang ng China na huhulihin at i-detain ang umano'y trespassers sa inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Paniwala ng isang security analyst, nagdulot ng takot sa Beijing ang katatapos lang na civilian mission ng atin nito coalition. Narito ang ating balitang A to Z. Isa na naman uling pananakot ito ng Chinese government, no? To discourage these types of activities ng civil society. Ikinagagalit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang bagong polisiya ng China na magbibigay kapangyarihan sa kanilang manghuli ng anila ay trespasser sa kanilang teritoryo. Kabilang na ang inaangkin ng Beijing na bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa media outlet ng gobyerno ng China, simula Hunyo ay papayagan na ang Chinese Coast Guard na hulihin at i-detain ang trespassers ng hanggang 60 araw nang walang paglilitis. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng pananakot o intimidation lang ito ng Beijing. Yan ay matapos ang civilian mission ng atin nito coalition sa Bajo de Masinloc nitong Miyerkules, kung saan ipinakita ng Filipino volunteers ang paninindigan para sa teritoryo ng Pilipinas. I don't think that China is really serious in doing this because mas malaki ang magiging backlash nito sa kanila bilang isang bansa. And most likely more countries would really criticize and stand up against this kind of illegal domestic law that they pass without considering the implication on the international law. Para naman sa security analyst na si Chester Cabalza, nagpapatunay lang ito na kinabahan ang Beijing sa katatapos na civilian mission. The mere fact that China has pronounced that new law which they will implement by June, that means that they are afraid. There is fear in China right now because they've seen civilians coming to their end. Gayunpaman, ayon kay Cabalza, illegal ang naturang regulasyon ng China at dapat dalhin ng Pilipinas ang issue sa International Court. Muli, iginiit ng PCG na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay sa exclusive economic zone at mga baybaying dagat ng bansa. Mismong foreign observers na sumama sa civilian mission sa West Philippine Sea ay nalungkot sa pangaharas ng China sa mga mangingisdang Pinoy sa sarili nilang teritoryo. Isang araw matapos ang misyon, ikinwento ng isang team leader ang naranasang pambubuli ng China at kung paano nila ito nalusutan. Mula sa Zambales, may balitang A to Z si Ace Cruz. Kwento ng team leader ng advanced vessel at ito coalition, nasa 25 nautical miles na lamang sa labas ng Bajo de Masinloc nang maramdaman niyang haharangin sila ng Chinese forces. Ayon kay Mark Figueras, walang markings ang kanilang bangka na bahagi sila ng civilian mission.
Sabi ko, standby. Tumayo ngayon ako, nag-advise ako sa mga kasama ko, pakibaon nyo yung camera nyo. Wala munang camera, walang ilalabas. Aklas as Fisher Fox lang. Hasta mangisda tayo, umawak ng mga payaw, dyan lang tayo, tambay lang. Pero biruntutan pa rin ang advance team ng puwersa ng Chinese Navy. Mga 1 nautical mile, natatanong na namin yung barko ng Navy. So, ando na, ng Chinese Navy. Sabi ko, patay tayo. Ano ba ang ano natin, ang desisyon? Sabi sa akin ni Cap, anong ano natin? Nag-usap kami, wala tayong magagawa, ituloy na natin. Andyan eh. So, akala ko nakatambay lang sa doon. Maya-maya po, nung nagbibigay na kami ng mga supply, lumapit na. So, sinashadow na kami. At dito na nga umigting ang tensyon. Nung nakita namin iniwanan kami nung Chinese Navy, kami nag-decide na, hindi, lumapit na tayo. Kaso nga po, may rumadyo sa amin na may nakaabang na sa amin doon. 5 hanggang 6 na Coast Guard. Bablakay din kayo, sabi niya. Pero dahil ipamigay na ng advance team ang ilang supply sa mga mangingisda, unti-unti na sila naglayag palayo, lalo't may nakaambanaan niya ng mga barko ng Chinese Coast Guard. Tagumpay mang maituturing ang supply mission, may ilang mangingisda pa rin ang ayaw pakampante sa kanilang kaligtasan, lalo na raw kung may armas na sila makakarap sa susunod na pagpalaot. Nagmatigas naman po kami. Ang problema, talagang hindi namin sila kayang, may mga baril sila po eh. Okay. May armado kasi sila, mga Coast Guard kasi sila. Nakita mismo ng 2 foreign observers na mga pari mula Sri Lanka at Pakistan na walang habas na nagpaikot-ikot ang Chinese Coast Guard sa mga Filipino vessel. Anila, nakalulungkot na itinataboy ang mga mangingisdang Pilipino sa sarili nilang teritoryo. It's kind of sad because there's no respect by Chinese because we are already in this Philippine Sea. So their intervention into that is not according to the law of the nature, law of the country, and it has to be stopped. Itinuturing naman ng Philippine Coast Guard na overkill ang hakbang ng China na nag-deploy ng 10 Coast Guard vessels bukod pa sa mga bangka ng Maritime Militia at People's Liberation Army kontra sa walang kalaban-labang civilian fishing vessel. Sa kabila nito, tiniyak ni Tariela na patuloy ang pagdedeploy ng kanilang Coast Guard vessel para matiyak ang ligtas at malayang paglalayag ng sinumang Pilipino sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Isang foreign vessel na nagpapanggap na mula sa Pilipinas ang dinitini ng Philippine Coast Guard sa katubigan malapit sa San Felipe sa Zambales. Ayon sa PCG, bandila ng Pilipinas ang itinaas ng MT Hyperline nitong May 15. Pero nang imbestigahan ay napag-alamang nakarehistro pala ang barko sa ilalim ng bandila ng Sierra Leone. Sa kabila ng registration mula Africa, lahat ng 7 crew members ng barko ay pawang mga Chinese. Wala rin sa kanila ang may maipakitang mga dokumento tulad ng pasaporte o seaman's book. Sa ngayon, nananatili sa kustudiya ng PCG ang MT Hyperline habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Binisita naman ng mga senador sa pangunguna ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Pag-asa Island para pangunahan ang groundbreaking ceremony ng barracks ng Philippine Navy doon. Layon din ng pagbisita na ipakitang sinusuportahan ng Senado ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard at ang lokal na pamahalaan ng kalayaan. Unang beses din nilang nakita kung gaano kalapit ang mga Chinese Maritime Militia at Chinese Coast Guard mula sa Pag-asa. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., nasa 1 oras ang layo ng mga Chinese vessel na aabot sa 22 ang bilang. Naniniwala ang kalihim na hindi naman lulusob ang China. Pero sakaling mangyari ito, mayroon anya silang nakahandang contingency plan. Ngayon lang talaga namin nakita ni Senator Joel at ni Senator JV ang kung gaano pala kalala ang sitwasyon dito sa ground. Napakarami po, kitang-kita po natin ng ibang barko ng China dyan at napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Ang importante dito, hindi tayo nagpapalupig. Ang importante dito, buo ang suporta ng bawat isa sa atin at mali ang China sa kanilang mga narratives na nagkakawatak-watak ang mga Pilipino.
Ang ilang jeepney drivers na humabol sa consolidation, hindi na natatakot bumiyahe dahil pasok na sila sa patakaran ng LTFRB. Gayunpaman, napalitan naman ang kanilang takot sa kakaharaping bayarin para sa kanilang mga modernong unit. Samantala, umaalma naman ang piston at manibela sa banta ng LTFRB na impounding para sa hanay ng mga hindi nagpaka-consolidate. May balitang A to Z si Kim Salinas. Tuloy pa rin ang biyahe ng isang grupo ng jeepney drivers na bagamat tutol noon sa consolidation ay napilitang sumama bago ang April 30 deadline sa pangambang mawala na ng hanap buhay. Kumpiyansa na ngayon silang hindi naman sila huhulihin ng mga otoridad. Palakasan na lang loob talaga to. Kasi kung hindi mo ipapakonsol, wala ka namang hanap buhay dahil hindi ka napabihayin sa TFRB. Pero ang kanilang agam-agam naman ngayon ang kanilang babayaran sa oras na dumating na ang jeepney unit na kanilang inutang. Kahit pa raw kasi may ayuda, malaki pa rin ang magagastos ng mga driver at operator. Yun nga ang problema kung sino magpipinance nito Kasi wala namang operator nga magpipinance talaga dito Kasi sa exit naman ang biyahe, minimum lang Hindi kakayanin talaga yon. Yung 2.8 million ba yun ng bat unit? Hindi makaya yun. Sa pahayag ng LTFRB, nagsimula ng operasyon ng kanilang panguhuli sa mga unconsolidated jeepneys nitong Huwebes, May 16. Paalala nila sa mga tsuper na nagpa-consolidate, i-display sa kanilang windshield ang kanilang franchise document nang maiwasang masita. Base sa LTFRB, magpapataw ito ng 1 taong suspensyon para sa mahuhuling driver, may 50,000 pesos ring multa para sa operator at pagka-impound ng sasakyan ng 1 buwan. Pero para sa grupong piston, labag daw umano sa batas ang ginagawa ng ahensya. Nagulat tayo na bakit merong pagbabanta ng panghuhuli at merong may kakibat na impounding at suspension ng 1 year ang lisensya ng ating mga driver. Walang batas na mag-suspend ng lisensya. Ang grupong manibela tuloy ang kanilang pamamasada. Ang sinasabi nila technically kolorong na o itinuturing na kolorong. Saan ng papel na kami ay kolorong na? Sa pahayag naman ng MMDA, wala pa naman silang natatanggap na guidelines ng panguhuli kaya hindi pa umano sila nagsasagawa ng operasyon ukol rito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. May nakaambang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa abiso ng Department of Energy, maglalaro sa 20 hanggang 45 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina. Samantalang taas-babang hilahan naman sa presyo ng diesel na may posibilidad na dagdag na 20 centavos o bawas ng 10 centavos kada litro. Habang 10 hanggang 20 sentimo naman ang taas singil sa kada litro ng kerosene. Bunsod pa rin ang paggalaw ng presyo ng langis sa tumitinding giyera sa Middle East. Aminado si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nahaharap sa mabigat na kompetisyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa pagdating yan sa industriya ng turismo. Sa inaugurasyon ng Pagudpud Tourist Rest Area sa Saud Beach sa Pagudpud, Ilocos Norte ngayong Biyernes, sinabi ng Pangulo na dapat nang gumawa ng hakbang ang Pilipinas na mapaunlad pa ang serbisyo ng turismo kasama ang mga pasilidad at infrastruktura para makasabay naman sa South Korea at iba pang kalapit na bansa. Dahil alam naman natin, Manila Airport is already very congested. So instead of having to go to Manila, to come to Pagudpud, they will have to go all the way to Manila, and then Manila all the way up to Ilocos Norte, for example, as an example. So, like in Cebu, that you already have that facility, people can travel from abroad directly to Cebu. People can travel, we will make it so that people will travel from abroad directly to Lawag, directly to Bohol, directly to CDO, directly to Tacloban. All of these other places that we want to promote as tourist destinations. Tila minaliit ng mismong Presidential Advisor on Poverty, Larry Gadon, ang tunay na sitwasyon ng kahirapan sa bansa. Ayon kay Gadon,
hakal-haka lang umano ng mga naghihirap ang kanilang pananaw sa buhay. Punto ni presidential official, patunay ang punuan ng mga shopping mall at fast food sa purchasing power o pera sa mga bulsa ng mga Pilipino. Ipinagmalaki rin ni Gadon na bumaba na ang poverty incidence sa bansa mula 24.7% sa 23.4% na lang ngayon. Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila yan. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, nakaka-traffic. Anong ibig sabihin yan? Maraming nakakabili ng kotse, maraming nakakabili ng sasakyan, which means maganda ang ekonomiya. Susunod, mga mangingisda sa Masinloc, Zambales, umaaray na dahil walang nahuhuling isda dulot ng pananatili ng Chinese vessels sa Scarborough Shoal. At talakayan ng Parliamentary Reform Bill sa Taiwan na uwi sa sigawan at rambulan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Umaaray na ang mga mangingisda sa Masinloc, Zambales dahil sa kakaunti o di kaya wala nang nahuhuling isda dahil sa pananatili ng Chinese vessel sa Scarborough Shoal. Pati ang mga negosyante umaangal na rin sa paghina ng kanilang kita. May Balitang A to Z special report si Ace Cruz. Masamang loob ng 43 taong gulang na mangingisda si Julius mula sa Masinloc, Zambales. Habang tumatagal daw kasi ang presensya ng China sa Scarborough Shoal, ganun na lang ang pagkaubos ng nahuhuling isda. Kagabi po, lumaot kami. So totally, wala talaga kaming mahuli. Kasi sa dami na nga ng lumalaot, dahil hindi nga nakakamutan ng Scarborough, kaya malaki yung hinina ng income namin dito sa tabi. Hindi anya pwedeng ipagkipit-balikat na lang ang pagkaubos ng yamang dagat lalo't ito raw ang kanilang kinabubuhay. Halos hindi natin mabuhay yung mga anak natin. Wala tayong makain. Kaya sobrang laki ng ng tawag dito yung pahirap para sa aming maliliit na mangingisda. Kasama si Julius sa paglalayag ng atin ito coalition sa Scarborough Shoal para makisa sa paghahatid ng supply sa mga kapwa mangingisda. Anya, hangad niyang matuldukan na ang paghari-harian ng mga Chinese vessel doon. Bukod sa mga mangingisda, ramdam na rin ng ilang negosyante rito ang epekto sa turismo ng pamamalagi ng mga dayuhang barko. How do you tell the people that it's secure when all you hear about is Bajo de Masinloc? Masinloc is the next town from Botolan, right? So it's sad. It's sad, and we also don't really know what to do. There were so many families that would come from Manila, right? Families that would come from Manila with beach houses, and now you can see there's nobody on the beach. There's not a soul on the beach. Yeah. Para siyang yung desierto. Mula sa hanin ng mga resort, tanaw ang nagalakihang barko na pinaniniwala ang pagmamayari ng China. Na-educate ang mga tao natin sa mga nangyayari. And we're a very nationalistic, patriotic, people. We're to come together. People power nga you come together. And you're able to stand up to something without arms, without anybody dying, right? And what is it? It's a show of force, but it's also a show of love for country. Kaya't ayon sa atin ito coalition, marapat na dalasan ang paglalayag sa West Philippine Sea para protektahan ang teritoryo ng bansa. We believe that we have a rightful claim to conduct legitimate activities in the area. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Plano ng Commission on Elections na maglaan ng 40-inch TV screen para sa mga senior citizen na boboto sa 2025 midterm elections. Ito ay para mas mapadali at gawing accessible ang registration at voting process ng mga kabilang sa vulnerable sector. Sa signing ng Memorandum of Agreement ng COMELEC kasama ang National Commission of Senior Citizens, sinabi ng ahensya na target nito ang makabago at user-friendly na mga makina. Yan ay para masiguro na patas at payapa ang eleksyon. Naisama ng NCSC na gawing online ang registration ng mga senior citizen at iba pang nasa vulnerable sector para hindi na kailangan nilang dumayo pa para makapagparehistro.
At least kung mapapangako namin sa darating na election, user-friendly yung makina na gagamitin natin. Isipin nyo meron siyang 14-inch screen. 14-inch na screen na parang TV na makikita ng mga nakatatanda yung pinoto nila. At sa banda muli, ipapakita na namin bawat isa kung lahat ng balotang pumasok sa makina. So, ginawa po natin mas transparent, mas user-friendly yung ating pagboto sa pamamagitan ng bagong makina. Nananawagan naman sa Commission on Elections si Senate President Juan Miguel Zubiri na kilatising maigi ang mga nagnanais tumakbo sa halalan nang sa gayon ay maiwasan ang tinatawag na Manchurian candidate o yung hindi tapat sa bansa o partido dahil kontrolado ng isang mas malakas na impluwensya. Ito ay matapos maalarma ang senador sa questionableng katauhan at pinagmulan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Zubiri, kailangan maging mas mahigpit ang COMELEC at masusi sa pagbibigay o pag-aproba ng Certificate of Candidacy para maiwasan ang mga ganitong problema. Posibleng banta daw kasi sa seguridad ng bansa. COMELEC has to be stricter in the issuance of certificates for candidacy on this particular issue. Kasi talagang delikado. Baka hindi na natin alam, mga mayors, governors, congressmen, baka senador ay kung napanood yung pelikula Manchurian Candidate, Manchurian, kung saan ay ano pala sila, planted assets. So we have to be very careful. Balita sa ibayong dagat. Nauwi sa sigawan at tulakan ng mga mambabatas ang pagtalakay sa Parliament Reform Bill sa Taiwan. Ilang araw lang bago manungkulan si President-elect Lai Ching-te. Ito ay matapos sugurin ni Democratic Progressive Party lawmaker Chung Chia-pin si Opposition Kuomintang Chief Chen Ching-tree. Nagugat umano ang tensyon sa pagtutulak ng Opposition Party na magkaroon ng mas higit na kapangyarihan sa pamahalaan. Bago pa man magsimula ang botohan, nagkagulo na rin sa labas ng Legislative Chamber bago ang mas magulong eksena sa loob mismo ng hall. Sa aming pagbabalik, galing at husay, ibinida. 7 Pinoy pasok sa listahan ng Forbes Asia's 30 Under 30. At mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2024, todo na ang paghahanda para sa kanilang preliminary competition. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z. Sa ating balitang showbiz, talaga nga namang world-class ang galing at husay ng Pilipino. Kilalanin ang 7 Pinoy na kasali sa listahan ng Forbes Asia 30 Under 30. Samantala, ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2024, todong-todo na ang paghahanda para sa inaabangang preliminary competition. Ang detalye sa balitang A to Z showbiz ni Lane Garcia. Talaga namang hindi magpapakabog ang Pinoy kahit saang larangan. Bumibida, lumalaban. Itong kababayan natin mula sa 300 kilalang personalidad sa Asia ang nakasama sa inilabas na listahan ng Global Business Magazine na Forbes Asia para sa 30 Under 30 ngayong taon. Tampok dito ang iba't ibang artist, entrepreneurs at iba pang social change makers sa Asia na nangunguna sa pagbabago at inspirasyon ng marami bago ang edad na 30. Pasok dyan ang rapper na si Ezekiel Miller o mas kilala bilang si Easy Meal. Ang tinaguriang Lumpia Queen at content creator na si Abigail Marquez na kamakailan lamang ay nakatanggap rin ng parangal sa The Webby Awards para sa kanyang Filipino food content. Bida rin ng licensed pharmacist at social media personality na si Archie Larga na abot-abot rin ng pasasalamat sa mga sumuporta sa kanya. Maraming salamat po sa taong nag-nominate sa akin for this year's Forbes 30 Under 30 Asia. Kung sino ka man po, maraming salamat po for the nomination. And also nagpapasalamat po
ako sa inyo po mga sumusuporta po sa akin. Kasi for sure po na hindi ko makukuha or hindi po ako ma-recognize sa list nito kung hindi po dahil sa inyo. Kasama rin sa listahan ang mga bumida sa kanilang larangan tulad din na Joshua Serafin, Micaela Reyes at Amanda Cua. Talaga namang mabuhay ang galing ng Pinoy. Samantala, nakatutok na ang lahat. Dahil nalalapit na ang Miss Universe Philippines 2024, sino kaya ang magwawagi at ire-representa ang Pilipinas sa Miss Universe sa Mexico ngayong taon? Pero bago yan, siguradong inaabangan na rin ng Pinoy pageant fans ang preliminary competition na gaganapin sa May 19, Linggo sa Manila Hotel. Masusing i-screen ng selection committee ang 53 kandidata para mapili kung sino ang uusad sa unang cut ng competition pagdating ng finals. Magsisilbing host naman sa nalalapit na preliminary competition ang outgoing Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle D. at aktor na si Marco Gumabaw. Gaganapin naman ang Miss Universe Philippines Coronation Night sa Miyerkules, May 22 sa Mall of Asia Arena. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Proven and tested. Basta video okay. Siguradong hindi uurungan yan ng mga Pinoy, gaya na lang ng biyaheng pag-Guimaras na ito, kung saan lahat ng pasaherong sakay ay nakising along sabay-sabay. Panoorin. Yan ang okay na biyahe okay. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa industrialist na si Henry Ford. Ayon sa kanya, ang pagsasama-sama ay ang simula, ang pananatili ay isang progreso, habang ang pagtutulungan ay ang dulong tagumpay. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!